Maraming Pinoy ang naghahanap ng paraan para umasenso, pero madalas nakatali tayo sa tradisyonal na pananaw tungkol sa trabaho, pera, at tagumpay. Sa librong The Almanac of Naval Ravikant ni Eric Jorgensen, may 10 aral na pwedeng magbago ng ating mindset mula sa yaman na hindi nakatali sa oras hanggang sa kahalagahan ng tamang kaibigan at pangmatagalang laro sa buhay. Kung seryoso ka sa personal at financial growth, siguradong makakatulong ang mga prinsipyong ito. Tapusin mo ang video dahil sa dulo, tatalakayin natin ang pinakamahalagang aral na pwedeng magbago ng iyong kinabukasan. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1. Wealth is not an hourly wage. Sa totoo lang tayo mga kababayan, simulan natin ang usapan sa isang masakit na realidad dito sa Pilipinas. Marami sa atin ang pinalaki sa mindset na kapag masipag ka at nag-overtime ka palagi sa trabaho, yayaman ka. Pero pansinin mo, bakit yung mga construction worker o yung mga messenger na halos wala ng tulog sa kalsada ay hindi pa rin makaalis sa hirap? Ito ang unang malaking aral mula kay Naval Ravikant na kailangan nating intindihin. Sabi niya, you will never get rich renting out your time. Ibig sabihin, hanggat ang kita mo ay nakabase sa bawat oras na ibinibigay mo sa boss mo, may limitasyon ang pagyaman mo. Isipin mo, lahat tayo ay may 24 hours lang sa isang araw. Kahit hindi ka na matulog, may hangganan ang kikitain mo dahil limitado ang oras mo. Kapag nagkasakit ka o nag-day off ka, stop din ang pasok ng pera. Ito yung tinatawag nating isang kayod, isang tuka sa modernong panahon. Kahit malaki ang sahod mo bilang manager o supervisor, kung kailangan mo pa ring pumasok physically para kumita, hindi ka pa rin tunay na mayaman sa pananaw ni Naval. Ang tunay na yaman o wealth ay mga assets na kumikita para sa iyo habang natutulog ka, habang nagbabakasyon ka sa Boracay, o habang kasama mo ang pamilya mo. Paano natin ito gagawing practical sa buhay Pinoy? Ang kailangan mo ay tinatawag na equity o ownership. Hindi sapat na empleyado ka lang. Dapat ay may pag-aari ka. Hindi ko sinasabing mag-resign ka agad sa trabaho mo ngayon, pero kailangan mong simulan ang pagbuo ng isang bagay na pag-aari mo. Halimbawa, sa halip na basta mag-ipon lang sa bangko na kinakain ng inflation, bakit hindi mo subukang mag-invest sa stocks o sa isang maliit na negosyo kung saan hindi lang ang pagod mo ang puhunan? Sa mundo natin ngayon, ang pinakamadaling paraan para magkaroon ng equity ay sa pamamagitan ng internet. Kung may alam kang skill, huwag mo lang itong gamitin para sa sahod. Gumawa ka ng kurso, magsulat ka ng e-book, o bumuo ka ng content na pwedeng panoorin ng libu-libong tao kahit wala ka doon. Iyan ang ibig sabihin ng pagputol sa ugnayan ng oras at pera. Ang isang vlogger o isang software developer ay pwedeng kumita ng 1,000,000 times more kaysa sa isang laborer, hindi dahil mas masipag sila, kundi dahil ang gawa nila ay gumagana ng kusa. Sa trabahong hourly, ang output mo ay laging katumbas lang ng input mo. Pero sa wealth building, ang goal mo ay makahanap ng paraan kung saan ang maliit na input ay pwedeng magbunga ng dambuhalang resulta sa hinaharap. Specific actionable guide para sa iyo kabayan. Simulan mo sa pag-audit ng schedule mo. Ilang oras ang ginugugol mo sa pagtatrabaho para sa pangarap ng iba at ilang oras ang tinatabi mo para bumuo ng sarili mong asset? Kung 0 ang oras mo para sa sarili mong growth, habang buhay kang magiging alipin ng sahod. Ang diskarte dito ay dahan-dahang paglipat. Gamitin mo ang sahod mo mula sa 9 to 5 job mo para punduhan ang iyong side project. Ito yung tinatawag nating buying back your time. Ang pera ay tool lang para makuha mo uli ang kontrol sa oras mo. Huwag kang matrap sa lifestyle inflation na kapag tumaas ang sahod,
bibili agad ng bagong iPhone o kukuha ng sasakyan na hulugan. Ang perang iyon ay dapat naging pambili mo ng asset. Isipin mo ito, kung meron kang maliit na sari-sari store o paupahan, kumikita iyan kahit wala ka doon. Iyan ang primitive version ng wealth. Sa modernong version, ito may mga digital products, investments, or automatic business systems. Ang mindset dapat ay ganito. Huwag kang magtrabaho para sa pera. Magtrabaho ka para bumuo ng sistema na gagawa ng pera para sa'yo. Ito ang unang step para makawala sa cycle ng kahirapan at makamit ang financial freedom na matagal mo nang pinapangarap para sa pamilya mo. Tandaan mo, walang naging bilyonaryo sa pag-punch ng time card araw-araw. Ang yaman ay bunga ng matalinong pagpili kung saan mo itatanim ang oras mo, hindi kung gaano kakapagod pag-uwi ng bahay. Kaya simula ngayon, itanong mo sa sarili mo, itong ginagawa ko ba ngayon, magbubunga pa rin ba ito bukas kahit hindi ko nagalawin? Kung ang sagot ay hindi, kailangan mo nang simulan ang pagbuo ng iyong sariling wealth asset. Number 2. Master the art of leverage. Dito sa Pilipinas, sanay tayong marinig ang salitang diskarte. Pero alam nyo ba na ang pinakamataas na anyo ng diskarte ay ang tinatawag ni Naval Ravikant na leverage? Isipin mo ang isang lever o panungkit. Sa tulong nito, ang isang maliit na tao ay kayang magbuhat ng dambuhalang bato na hindi kayang buhatin ng kahit 10 malalakas na lalaki. Sa mundo ng pagpapayaman, ang leverage ang magsisilbing panungkit mo para ang maliit mong effort ay magbunga ng higante at hindi birong resulta. Sabi ni Naval, fortunes require leverage. Ibig sabihin, kung gusto mo talagang makaangat sa buhay at hindi lang basta mabuhay, kailangan mong matutunan kung paano gamitin ang mga bagay na magpaparami ng iyong productivity nang hindi mo kailangang magdoble kayod physically. Noong unang panahon, ang leverage ay limitado lang sa 2 bagay, labor at capital. Ibig sabihin, kailangan mo ng maraming tao na susunod sa iyo o kailangan mo ng malaking pera para magpatakbo ng negosyo. Pero, sa modernong panahon natin ngayon, meron ng tinatawag na permissionless leverage na kahit sino tayong mga Pinoy, kahit nasaan ka man, ay pwedeng gamitin ng libre. Ang bagong anyo ng leverage na Nakchadyi, ito ay ang media at code. Bakit ito tinawag na permissionless? Dahil hindi mo kailangan ng permiso ng boss dahil hindi mo kailangan ng malaking puhunan and hindi mo kailangan ng mga tauhan para simulan ito. Ang kailangan mo lang ay ang iyong talino, ang iyong smartphone at ang iyong internet connection. Kapag gumawa ka ng isang video sa YouTube, gaya ng pinapanood nyo ngayon sa The Filipino Daily, ginagamit mo ang media bilang leverage. Isipin mo, isang beses ko lang itong isusulat at ire-record. Pero libu-libong tao ang pwedeng manood nito ng paulit-ulit sa loob ng maraming taon. Ang isang oras na ginugol ko sa paggawa nito ay nagbubunga ng libu-libong oras ng panonood mula sa inyo. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng leverage. Hindi mo na kailangang isa-isahin ang mga tao para kausapin sila. Ang media, na ang gumagawa niyan para sa iyo habang ikaw ay gumagawa ng ibang bagay o nagpapahinga. Ganoon din sa code o software. Ang mga apps na ginagamit natin araw-araw ay ginawa ng mga programmers na gumamit ng code para pagsilbihan ang milyon-milyong tao ng sabay-sabay. Paano mo ito sisimulan sa praktikal na paraan, kabayan? Unang-una, tigilan mo na ang pagiging taganood lang. Maging tagagawa ka. Kung meron kang alam na diskarte sa pagluluto, sa pag-aayos ng sasakyan, o kahit sa pagtitipid ng pera, i-post mo yan online. Gumamit ka ng Facebook, TikTok, or YouTube para ipakita ang galing mo. Iyan ang iyong media leverage. Pangalawa, huwag kang matakot sa technology. Kung may paraan para i-automate ang ginagawa mo sa trabaho o sa maliit mong negosyo gamit ang mga libreng tools online, gawin mo.
Ang goal mo ay dapat do it once and let it work forever. Sa ganitong paraan, hindi ka na nakadepende sa iyong pisikal na pagod. Ang mga mayayamang pamilya sa Pilipinas, kaya sila lalong yumayaman ay dahil marami silang capital leverage. Ang pera nila ang nagtatrabaho para sa kanila. Pero kung wala ka pang malaking pera, huwag kang mag-alala. Ang media at code ang pinakamalakas na equalizer sa mundo ngayon. Binibigyan ito ng pagkakataon ang isang simpleng Pinoy na makipagsabayan sa mga higanteng kumpanya. Specific actionable guide para sa iyo. Pumili ka ng isang platform kung saan mo pwedeng ipakita ang iyong specific knowledge. Kung mahilig kang magsalita, mag-podcast ka o mag-video. Kung mahilig kang magsulat, gumawa ka ng blog o social media page. Ang mahalaga ay bumubuo ka ng asset na digital. Ang digital assets ay hindi nabubulok, hindi napapagod, at higit sa lahat, wala itong limitasyon sa kung gaano karaming tao ang pwedeng maabot. Isipin mo ito, ang bawat post mo ay parang isang maliit na sundalo na nagtatrabaho para sa iyo 24/7 para ipakilala ka sa mundo. Habang dumarami ang followers mo o ang mga taong nakakakita ng gawa mo, lalong lumalakas ang iyong leverage. Darating ang panahon na ang iyong reputation at ang iyong digital presence na ang hihila ng pera patungo sa iyo, sa halip na ikaw ang humahabol sa pera. Ito ang sikreto ng mga self-made millionaires sa bagong henerasyon. Hindi sila ang pinakamasipag sa opisina, kundi sila ang may pinakamalakas na panungkit sa labas ng opisina. Ang kailangan mo lang ay ang lakas ng loob na simulan ito at ang pasensya na palaguin ito. Huwag mong asahan na sa unang post mo ay yayaman ka na agad. Ang leverage ay parang pagtatanim. Sa simula ay puro pagod, pero kapag lumaki na ang puno, ikaw na lang ang mamimitas ng bunga habang nakasilong sa ilalim nito. Kaya kabayan, itanong mo sa sarili mo ngayon, ano ang leverage na ginagamit ko sa buhay ko? Kung puro kamay at paalang ang gamit mo, mapapagod ka lang pero hindi ka lalayo. Pero kung gagamit ka ng utak at ng mga modernong tools, naabot kamay mo na, walang limitation ang mararating mo. Gamitin ang media, gamitin ang internet, at higit sa lahat, gamitin ang iyong kakaibang diskarte para bumuo ng buhay na hindi lang puro trabaho, kundi puno ng kalayaan. Tandaan, sa bagong mundo, hindi ang pinakamalakas ang nananalo, kundi ang may pinakamahabang lever. Aral number 3, specific knowledge, ang iyong unfair advantage. Pag-usapan naman natin ang isang bagay na madalas nating makalimutan sa paghahanap ng trabaho o pagtatayo ng negosyo. Ito ang tinatawag ni Naval Ravikant na specific knowledge. Sa madaling salita, ito yung unfair advantage mo. Ito yung mga bagay na alam mong gawin na parang laro lang sa'yo, pero para sa ibang tao, mahirap itong trabaho. Alam mo ba na sa Pilipinas, masyado tayong nakatutok sa pagiging average? Pinipilit nating matutunan ng lahat para lang makapasa sa interview o para lang masabing marunong tayo. Pero ang sabi ni Naval, specific knowledge is found by pursuing your innate talents, your genuine curiosity, and your passion. Hindi mo ito matututunan sa loob ng classroom o sa pagkuha ng isang common na diploma na mayroon din ang libu-libong ibang tao. Ang specific knowledge ay nabubuo sa pamamagitan ng pag-obserba sa sarili mo. Ano ba yung bagay na kahit puyat ka na o pagod, nag-e-enjoy ka pa rin gawin? Ano yung bagay na simula bata ka pa madali mo nang naiintindihan habang ang mga kalaro mo ay nahihirapan? Iyan ang iyong alas. Ang problema sa pagiging generalist o yung marunong ng lahat pero hindi expert sa kahit ano ay madali kang mapalitan. Kung ang skill mo ay kayang ituro sa kahit kanino sa loob ng 1 week o 1 month, asahan mo na mababa lang ang sahod mo dahil marami kayong nag-aagawan sa posisyon na iyan. Pero kung ang skill mo ay combination ng iyong personalidad, karanasan, at hilig, magiging the only person ka na kayang gumawa niyan.
Isipin mo na lang ang isang sikat na mekaniko sa inyong lugar na kahit tingnan lang ang makina, alam na agad ang sira. O kaya naman ay isang tindera na napakagaling makipagkapwa-tao na kahit mas mahal ang tinda niya, sa kanya pa rin bumibili ang lahat. Iyan ang specific knowledge sa Kanto level. Sa modernong mundo, ito ay ang kakaibang mix ng skills. Halimbawa, marami ang marunong mag-accounting at marami ang marunong mag-video editing. Pero iilan lang ang accountant na marunong mag-video edit para ipaliwanag ang buwis sa mga Pinoy sa paraang nakakatawa. Iyan ang specific knowledge na hinding-hindi mananakaw ng AI o ng kahit sinong kakumpetensya mo. Paano mo ito mahahanap sa practical na paraan, kabayan? Unang-una, mag-audit ka ng iyong natural curiosity. Ano yung mga topics na binabasa o pinapanood mo kapag wala kang ginagawa? Huwag mong ikahiya kung ito ay tungkol sa sapatos, sa pagtatanim, o sa pag-aayos ng computer. Doon nagsisimula ang iyong edge. Pangalawa, huwag kang matakot na maging weird o kakaiba. Ang yaman ay hindi galing sa paggaya sa ginagawa ng lahat. Ang yaman ay galing sa pagbibigay ng value na ikaw lang ang nakakagawa. Specific knowledge is highly technical or creative. Hindi ito kayang i-outsource sa ibang bansa ng basta-basta dahil nakadikit ito sa pagkatao mo. Kaya kung pakiramdam mo ay hindi ka fit sa corporate world dahil iba ang hilig mo, baka senyales iyan na dapat mong ituloy ang iyong sariling linya. Ang layunin mo ay maging best in the world sa maliit na niche o kategorya na pinili mo. Specific actionable guide para sa'yo. Gumawa ka ng listahan ng 3 things na talagang magaling ka at 3 things na talagang gusto mo. Pagkatapos, hanapin mo ang intersection o yung pagtatagpo ng mga ito. Halimbawa, kung magaling ka sa sales at mahilig ka sa online games, baka ang specific knowledge mo ay ang pagbebenta ng digital assets o pagbuo ng gaming community. Kapag nahanap mo na ito, kailangan mong mag-invest ng time para lalong gumaling. Sabi ni Naval, build or buy your specific knowledge. Dahil kapag nahanap mo na ito, hindi mo na kailangang mag-apply sa trabaho. Ang mga tao na ang lalapit sa iyo dahil ikaw lang ang may solusyon sa problema nila. Sa Pilipinas, marami tayong jack of all trades, master of none. Huwag kang sumali sa kanila. Maging master ka ng sarili mong talento. Huwag mong kalimutan na ang specific knowledge ay laging may kasamang accountability. Ibig sabihin, kailangan mong itaya ang pangalan mo sa ginagawa mo. Kapag ikaw na ang mukha ng iyong skill, lalong tataas ang value mo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga sikat na doctor o architects ay napakamahal maningil. Hindi lang sila nagbabayad ng oras, binabayaran mo ang mga tao ng pag-aaral at ang kanilang pangalan na garantisadong magbibigay ng resulta. Kaya kabayan, itigil mo na ang pagiging carbon copy ng iba. Hanapin mo yung bagay na ikaw lang ang makakagawa ng ganoon kagaling. Kapag nahanap mo na ang iyong unfair advantage, dun mo lang mararamdaman na ang trabaho ay hindi na parang trabaho, kundi parang laro na binabayaran ka ng malaki. Tandaan, sa mundong puno ng kopya, ang orihinal ang laging panalo. Hanapin ang iyong specific knowledge, itaya ang iyong pangalan, at panoorin mong magbago ang takbo ng iyong career at finances. Aral number 4. Compound interest applies to everything. Kung tatanungin mo ang mga eksperto sa pera, sasabihin nila sa iyo na ang compound interest ang 8th wonder of the world. Pero ang hindi alam ng marami, hindi lang ito gumagana sa bank account o sa stock market. Ang sabi ni Naval Ravikant, lahat ng mahahalagang bagay sa buhay ay nanggagaling sa compound interest. Maging ito man ay yaman, relasyon, reputasyon, o karunungan. Sa Pilipinas, madalas tayong mabiktima ng tinatawag na ningas kogon. Napakabilis nating magsimula ng bago pero napakabilis din nating sumuko kapag hindi agad nakakita ng resulta. Ang compound interest ay ang kabaligtaran niyan. Ito ay ang sining ng pagtitiyaga sa isang bagay sa loob ng mahabang panahon hanggang sa ang maliit na effort mo ay biglang lumaki at magmultiply ng kusa.
Isipin mo ang isang snowball na gumugulong mula sa itaas ng bundok. Sa simula, maliit lang ito at mabagal. Pero habang tumatagal at habang patuloy itong gumugulong, kumakapal ang yelo at bumibilis ang takbo nito hanggang sa maging isa na itong higanting bola na hindi na kayang pigilan. Iyan ang kailangan nating i-apply sa ating buhay. Pag-usapan muna natin ang compound interest sa reputation. Dito sa atin, ang tiwala ay napakahalaga sa negosyo at sa trabaho. Kung ikaw ay isang tao na laging maasahan, laging on time, at laging nagbibigay ng quality na gawa, ang tiwala ng mga tao sa iyo ay magko-compound. Sa unang year, baka wala pang nakakapansin. Pero sa pang 5 years or pang 10 years, ang iyong pangalan na mismo ang magdadala ng mga oportunidad sa iyo nang hindi mo na kailangang magmakaawa. Ganito rin ang nangyayari sa pag-aaral ng skills. Kung araw-araw ay naglalaan ka ng kahit 30 minutes lang para matuto ng bagong diskarte sa iyong field, mukhang walang pinagkaiba sa simula. Pero pagkalipas ng ilang taon, ang alam mo ay higit na mas malalim kaysa sa mga kasabayan mong tumigil na sa pag-aaral pagka-graduate. Ang problema kasi sa ating mga Pinoy, masyado tayong focus sa quick fix o yung mga get-rich-quick schemes. Gusto nating instant ang resulta. Pero ang tunay na yaman ay nabubuo sa pananatili sa isang laro sa loob ng mahabang panahon kasama ang mga tamang tao. Paano natin ito gagawing praktikal sa pang-araw-araw na buhay? Unang-una, kailangan mong matutunang mag-isip ng long term. Huwag kang titingin sa kikitain mo lang ngayong buwan. Tingnan mo kung nasaan ka pagkalipas ng 10 years kung itutuloy-tuloy mo ang ginagawa mo. Pangalawa, iwasan mong sirain ang momentum mo. Sa compound interest, ang pinakamalaking kalaban ay ang pag-stop or pag-reset sa zero. Kung palipat-lipat ka ng career bawat 2 taon o paiba-iba ka ng negosyo buwan-buwan, hinding-hindi ka aabot sa interest phase kung saan ang pera na ang gumagawa ng pera. Pangatlo, piliin mo ang mga taong makakasama mo ng matagal. Sa business, mas mainam na makipag-partner sa taong kilala mo na ng matagal at napatunayan na ang integridad. Trust compounds when you work with the same people for decades. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matatagumpay na pamilya sa Pilipinas ay may mga tauhan o partners na kasama na nila simula pa noong nag-uumpisa sila. Specific actionable guide para sa iyo kabayan. Pumili ka ng isang investment vehicle gaya ng Pag-ibig MP2 o isang low-cost index fund at mag-commit ka na maghulog ng kahit maliit na halaga bawat buwan sa loob ng 20 years. Huwag mong titingnan ng balance araw-araw. Hayaan mong ang oras ang magtrabaho para sa iyo. Sa aspeto naman ng career, humanap ka ng isang niche o industriya na alam mong mag-e-exist pa rin sa susunod na 2 dekada. Maging expert ka doon. Kapag naging veteran ka na sa isang field, ang value mo ay tataas ng exponential. Isipin mo, ang sahod ng isang senior expert ay hindi lang doble ng isang junior. Madalas ay 10 times or 20 times pa ang agwat dahil sa compound knowledge at reputation na naipon nila sa loob ng maraming taon. Ang diskarte dito ay hindi ang pabilisan, kundi ang patagalan sa laro. Ang huling sikreto ng compound interest ay ang pag-iwas sa negative compounding. Ito naman yung mga bisyo o maling habit na akala mo ay okay lang dahil maliit lang pero kapag naipon ay sisira sa buhay mo. Halimbawa, ang utang sa credit card o sa mga online lending apps na may matataas na interest. Kapag hindi mo yan binayaran agad, ang interest ay magko-compound laban sa'yo hanggang sa malunod ka na sa utang. Ganoon din sa kalusugan. Ang hindi pagkain ng tama o kawalan ng exercise ay hindi mo mararamdaman ngayon, pero magko-compound iyan bilang malalang sakit pagtanda mo. Kaya kabayan, baligtarin mo ang sitwasyon. Gamitin mo ang oras para pumanig sa'yo. Maging consistent ka sa pag-iipon, sa pag-aaral, at sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Sa simula, baka mainip ka dahil parang walang nangyayari.
Pero tandaan mo, ang curve ng compound interest ay flat sa simula, pero sa dulo ito ay papalo pa itaas ng napakabilis. Huwag kang susuko sa boring na part ng proseso. Ang tunay na himala ay nangyayari sa dulo ng iyong pagtitiyaga. Aral number 5. Learn to build, learn to sell. Pag-usapan naman natin ang dalawang pinaka-importanting skills na magdidikta kung gaano kalayo ang mararating mo sa buhay. Sabi ni Naval Ravikant, learn to build, learn to sell. If you can do both, you will be unstoppable. Sa Pilipinas, madalas tayong mahulog sa isa lang sa mga ito. Marami sa atin ang magagaling mag-build o gumawa. Sila yung mga mahuhusay na kusinero, mga masisipag na encoder, mga artist na napakaganda ng gawa, o mga technician na kayang ayusin ang kahit anong sira. Pero ang problema, marami sa kanila ang mahiyain o hindi marunong magbenta ng sarili nilang galing. Sa kabilang banda naman, may mga tao na napakagaling mag-sell o mambola pero wala naman silang matinong produkto o serbisyo na maibibigay. Ang sikreto sa tunay na yaman ay hindi ang pagpili sa isa, kundi ang pagiging master ng dalawang aspetong ito. Kapag alam mo kung paano gumawa ng isang bagay na may value at alam mo rin kung paano ito ipaliwanag sa mundo para bilhin nila, doon ka magiging one-person army na kayang magpatakbo ng kahit anong negosyo. Isipin mo ang isang senaryo sa ating paligid. May isang nanay na napakasarap gumawa ng kakanin o ulam. Iyan ang kanyang build skill. Pero kung hihintayin lang niya na may kumatok sa pinto niya para bumili, baka malugi lang siya. Pero kung ang nanay na ito ay marunong ding mag-sell, marunong siyang kumuha ng magandang picture ng tinda niya, marunong siyang magsulat ng post sa Facebook na nakakatakam, at marunong siyang makipag-usap sa mga customers, siguradong dadagsain ang tindahan niya. Ito ang tinatawag nating product market fit sa modernong business. Ang paggawa o building ay ang pagbibigay ng solusyon sa problema. Ang pagbebenta o selling ay ang pagkumbinsi sa mga tao na ikaw ang may pinakamagandang solusyon. Sa corporate world, ang mga taong mabilis ma-promote ay hindi lang yung mga hard workers na tahimik sa gilid. Sila yung mga marunong ding mag-present ng kanilang output sa boss at ipaliwanag kung bakit mahalaga ang ginagawa nila. Paano mo ito sisimulan sa praktikal na paraan, kabayan? Unang-una, kung ikaw ay isang builder o yung tipo ng tao na mas gustong gumagawa lang, kailangan mong pilitin ang sarili mong matuto ng sales at marketing. Hindi ito tungkol sa panloloko o pagiging salesy. Ang tunay na sales ay storytelling at empathy. Ito ay ang kakayahan na intindihin ang kailangan ng ibang tao at ipakita sa kanila kung paano makakatulong ang gawa mo sa buhay nila. Pangalawa, kung ikaw naman ay natural na seller o magaling makipag-usap, kailangan mong kumuha ng isang hard skill o matutong bumuo ng isang bagay. Huwag kang makontento sa puro salita lang. Dapat mayroon kang solid product na may pagmamalaki mo dahil ang reputasyon mo ay nakasalalay sa quality ng binibenta mo. Ang pinakamayamang tao sa mundo gaya ni Elon Musk or Steve Jobs ay mga masters ng dalawang ito. Sila ay mga engineers, builders, at sila rin ang pinakamagaling na marketing geniuses, sellers, ng kanilang kumpanya. Specific actionable guide para sa iyo. Mag-commit ka na mag-aral ng persuasion at copywriting. Ito ang sining ng pagsusulat at pagsasalita para makumbinsi ang ibang tao na kumilos. Kahit sa simpleng pag-post mo sa marketplace o pag-apply ng trabaho, ang galing mo sa pagsusulat ng mensahe ang magpapasok sa iyo sa pinto. Sabayan mo ito ng pag-aaral ng isang technical na skill. Halimbawa, matuto kang mag-edit ng video, build, at pag-aralan mo kung paano ito i-market para makakuha ng clients, sell. Kapag nagawa mo ito, hindi mo na kailangan ng middleman o ng agency para kumita. Hawak mo ang buong proseso mula sa paggawa hanggang sa pagtanggap ng bayad. Ito ang tunay na definition ng pagiging independent at pagkakaroon ng control sa iyong financial future.
Huwag mong kakalimutan na sa Pilipinas, ang personal brand mo ang magsisilbing tulay sa pagitan ng paggawa at pagbebenta. Kapag kilala ka bilang isang tao na magaling sa ginagawa niya at mapagkakatiwalaan sa kausap, doon nag-uumpisa ang mahika. Huwag kang matakot na ipakita ang proseso mo. I-document mo ang ginagawa mo sa social media habang binubuo mo ang iyong produkto. Iyan ay isang paraan ng pagbebenta nang hindi mukhang nagbebenta. Ang mga tao ay mas gustong bumili sa mga taong nakikita nilang may passion at dedication sa kanilang sining. Kaya kabayan, hamunin mo ang sarili mo ngayon. Kung ikaw ay magaling gumawa, pag-aralan mong magbenta. Kung ikaw ay magaling magbenta, pag-aralan mong gumawa. Kapag pinagsama mo ang dalawang puwersang ito, wala nang makakapigil sa iyong pag-asenso. Ikaw na ang magiging bida sa sarili mong kwento ng tagumpay. Aral number 6. Judgment is the new skill. Sa mundong puno ng teknolohiya at AI, kailangan nating baguhin ang ating pananaw sa kung ano ang tunay na mahalagang skill. Sabi ni Naval Ravikant, judgment is the new skill. Dito sa Pilipinas, madalas nating hangaan ang mga taong grind ng grind o yung mga walang pahinga sa pagtatrabaho. Pero sa totoo lang, sa modernong ekonomiya, hindi ka binabayaran dahil sa pagod mo. Binabayaran ka dahil sa tama ang mga desisyon mo. Isipin mo ang isang kapitan ng barko. Kahit gaano pa kasipag ang mga tripulante sa ilalim, kung mali ang direksyon na pinili ng kapitan, lahat sila ay mapapahamak. Ang judgment ay ang kakayahan na makita ang pangmatagalang epekto ng bawat desisyon mo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga top executives o mga matatagumpay na negosyante ay kumikita ng millions habang ang mga rank-and-file employees ay sapat lang ang sahod. Hindi dahil mas matalino sila sa math, kundi dahil mas malalim ang kanilang pangunawa sa kung anong hakbang ang dapat gawin sa tamang panahon. Ang problema sa maraming Pinoy, masyado tayong busy pero hindi productive. Akala natin kapag marami tayong ginagawa sa isang araw, umaasenso tayo. Pero ang totoo, baka paikot-ikot lang tayo sa isang lugar dahil mali ang ating judgment. Ang sabi ni Naval, sa isang mundo na may sobrang daming leverage gaya ng internet, ang isang maling desisyon ay pwedeng magdulot ng malaking lugi. At ang isang tamang desisyon ay pwedeng magbunga ng dambuhalang yaman. Kaya naman, ang pinaka-importanting trabaho mo ngayon ay ang patalasin ang iyong isipan. Kailangan mong matutunang huminto sandali at mag-isip. Huwag kang padalos-dalos sa mga investment na naririnig mo lang sa kapitbahay o sa mga nababasa mo sa social media. Ang taong may magandang judgment ay yung taong marunong kumilatis kung alin ang signal or mahalagang impormasyon at kung alin ang noise o ingay lang na walang kwenta. Paano mo ito sisimulan sa praktikal na paraan, kabayan? Unang-una, kailangan mong magkaroon ng empty space sa iyong schedule. Kung ang buong araw mo ay puno ng trabaho, wala ka ng oras para mag-isip ng malalim tungkol sa iyong direksyon sa buhay. Maglaan ka ng kahit 15 to 30 minutes araw-araw na walang cellphone, walang kausap, at tanging ang sarili mo lang ang kasama. Dito mo itatanong, ito bang ginagawa ko ngayon ay magdadala sa akin sa pangarap ko 5 years from now? Pangalawa, kailangan mong matutunan ang mga basic principles ng logic at economics. Huwag kang basta-basta maniniwala sa sabi-sabi. Alamin mo ang first principles o yung pinakaugat ng isang bagay. Halimbawa, bago ka magtayo ng negosyo dahil lang in ito sa palengke, isipin mo muna kung may pangmatagalan ba itong demand o baka trend lang ito na mawawala rin bukas. Specific actionable guide para sa'yo. Gumawa ka ng tinatawag na decision journal. Isulat mo ang mga malalaking desisyon na gagawin mo. Maging ito man ay tungkol sa paglipat ng trabaho, pagbili ng property, o pagpasok sa isang partnership. Isulat mo kung bakit mo ito ginagawa at kung ano ang inaasahan mong mangyayari.
Pagkalipas ng 6 na buwan o 1 taon, balikan mo ito. Dito mo makikita kung tama ba ang iyong judgment o kung nadala ka lang ng emosyon. Sa ganitong paraan, matitrain mo ang utak mo na maging mas lohikal at hindi pabigla-bigla. Sa Pilipinas, marami tayong nadadala sa budol dahil kulang tayo sa kritikal na pag-iisip. Kapag may magandang judgment ka, ikaw ang magiging anchor ng pamilya mo sa gitna ng kahit anong krisis. Huwag mong kakalimutan na ang judgment ay bunga rin ng iyong karanasan at pagkakamali. Pero ang pinakamatalinong diskarte ay ang matuto mula sa pagkakamali ng iba para hindi mo na kailangang maranasan ang sakit. Magbasa ka ng mga libro ng mga taong naging matagumpay na sa larangan mo. Intindihin mo kung paano sila nag-isip noong nasa sitwasyon mo pa sila. Ang karunungan ay hindi lang basta pag-iipon ng impormasyon. Ito ay ang pag-apply ng tamang information sa tamang situation. Kaya kabayan, huwag kang mapagod sa pag-iisip. Mas mahalaga ang 1 oras na malalim na pagpaplano kaysa sa 8 oras na pagtatrabaho sa maling direksyon. Patalasin ang iyong judgment, maging mapanuri, at piliin ang landas na magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay. Tandaan, sa huli, ang buhay mo ay resulta ng lahat ng desisyong ginawa mo. Aral number 7. Be a perpetual learner. Sa ating lipunan dito sa Pilipinas, madalas nating marinig ang linyang, "Hey, salamat, graduate na ako, tapos na ang pag-aaral." Pero ayon kay Naval Ravikant, iyan ang pinakamaling mindset kung gusto mong yumaman at magtagumpay. Ang sabi niya, "The foundation of learning is reading." Sa madaling salita, kailangan mong maging isang perpetual learner o yung taong habang buhay na nag-aaral. Hindi na sapat ang diploma na nakuha mo 10 or 20 years ago dahil ang mundo ay mabilis na nagbabago. Ang mga skills na sikat noong araw ay baka wala ng kwenta ngayon. Ang tunay na yaman ay hindi napupunta sa mga taong may pinakamataas na grado sa school, kundi sa mga taong marunong magturo sa kanilang sarili ng mga bagong bagay. Isipin mo na lang ang mga lolo at lola natin na hirap gumamit ng smartphone. Ganyan ang mangyayari sa atin kung titigil tayo sa pag-aaral habang umuusad ang teknolohiya. Ang problema sa traditional na education system ay tinuturuan tayo kung ano ang iisipin pero hindi kung paano mag-isip. Sa modernong panahon, ang impormasyon ay abot kamay na natin. Ang kailangan mo na lang ay ang disiplina na basahin at intindihin ito. Sabi ni Naval, "Read what you love until you love to read." Huwag mong pilitin ang sarili mo sa mga boring na textbooks kung hindi mo naman ito hilig sa simula. Magsimula ka sa mga blogs, sa mga threads sa social media, o sa mga libro tungkol sa hilig mo. Ang mahalaga ay matrain mo ang utak mo na laging naghahanap ng bagong kaalaman. Kapag naging habit mo na ang pagbabasa at pag-aaral, magkakaroon ka ng kakayahan na matutunan ang kahit anong bagong skill sa loob lang ng maikling panahon. Ito ang magiging sandata mo para hindi ka mapag-iwanan sa kahit anong krisis sa ekonomiya. Paano mo ito gagawing practical sa iyong busy na schedule? Kabayan, unang-una, gamitin mo ang dead time mo. Habang nasa traffic ka sa EDSA, habang nakapila sa bangko, o habang nagluluto ng hapunan, makinig ka ng mga audiobooks o educational podcasts gaya nito. Pangalawa, huwag kang matakot na bumalik sa basic. Kung hindi mo maintindihan ang isang komplikadong topic gaya ng cryptocurrency o AI, mag-umpisa ka sa for dummies na level. Walang nakakahiya sa pag-amin na hindi mo alam ang isang bagay. Ang nakakahiya ay ang magpanggap na alam mo ang lahat habang ang bulsa mo ay walang laman. Ang pagiging humble na mag-aral uli ang magbubukas ng maraming pinto para sa iyo. Specific actionable guide para sa iyo. Mag-set ka ng learning goal bawat quarter. Halimbawa, sa susunod na 3 months, ang goal mo ay maintindihan kung paano gumagana ang digital marketing o kung paano mag-invest sa stock market. Huwag mong madaliin, basahin mo ang 5 pinakasikat na libro tungkol sa topic na yan. Pagkatapos, subukan mong i-apply ang natutunan mo sa maliit na paraan.
Ang pag-aaral na walang application ay entertainment lang. Kailangan mong maranasan ang trial and error para talagang tumatak ang kaalaman sa isipan mo. Sa Pilipinas, ang dami nating sana all sa mga matatagumpay na tao, pero nakakalimutan natin na ang mga taong iyon ay naglaan ng libu-libong oras para mag-aral ng mag-isa sa dilim. Huwag mong kakalimutan na ang pinakamahalagang bagay na dapat mong matutunan ay ang how to learn. Kapag master mo na ang sining ng self-education, wala nang limitation ang pwedeng mong kitain. Pwede kang magpalit ng career, pwede kang magtayo ng bagong negosyo, at pwede kang makipagsabayan sa mga kabataan kahit nasa 40 or 50 years old ka na. Ang utak natin ay parang muscle. Kapag hindi mo ginagamit, humihina ito. Kaya kabayan, huwag kang tumigil sa pag-uusisa. Maging parang bata na laging nagtatanong ng bakit at paano. Ang mundo ay isang dambuhalang silid-aklatan at ang susi sa iyong pag-asenso ay nasa bawat pahina na babasahin mo simula ngayon. Tandaan, sa huli, ang taong mas maraming alam na kapaki-pakinabang ay ang taong mas maraming options sa buhay. Aral and Muber 8. Happiness is a choice and a skill. Dito sa Pilipinas, kilala tayo bilang happiest people on earth. Kahit may baha o bagyo, nakangiti pa rin ang Pinoy. Pero aminin natin, madalas ay resilience lang iyon o pagtitiis, hindi tunay na inner peace. Ayon kay Naval Ravikant, ang happiness ay hindi isang bagay na darating sa'yo kapag mayaman ka na. Ang happiness ay isang choice at isang skill na kailangang i-practice araw-araw. Sabi niya, happiness is what's there when you remove the sense that something is missing in your life. Marami sa atin ang nakakulong sa tinatawag na if-then trap. Sinasabi natin sa sarili natin, if magkaroon lang ako ng bagong bahay, then magiging masaya na ako. O kaya, if ma-promote lang ako, then magiging okay na ang buhay ko. Ang problema, kapag nakuha mo na ang gusto mo, may susunod na naman na desire na papalit dito. Ang tunay na kaligayahan ay ang kawalan ng pagnanasa na baguhin ang kasalukuyang sandali. Ang kaligayahan ay parang pag-e-exercise. Kailangan mo itong sanayin ng utak mo. Sa mundo natin na puno ng inggit dahil sa social media, madali nating maikumpara ang buhay natin sa highlight reel ng iba. Nakikita mo ang kaibigan mong nasa Japan o kumakain sa mamahaling restaurant at bigla kang malulungkot sa sarili mong sitwasyon. Pero ang sabi ni Naval, ang selos o envy ay lason sa kaligayahan. Kapag pinili mong maging masaya, tinatanggap mo na ang bawat tao ay may kanya-kanyang takbo ng oras. Ang yaman ay walang silbi kung ang isipan mo ay puno ng gulo, stress at galit. Kaya naman, ang pag-aalaga sa iyong mental health ay kasing halaga ng pag-aalaga sa iyong bank account. Ang taong masaya ay mas malinaw mag-isip, mas magaling gumawa ng desisyon, at mas madaling lapitan ng mga oportunidad. Paano mo ito gagawing practical sa gitna ng hirap ng buhay? Kabayan, unang-una, kailangan mong matutunan ang presence. Huwag kang masyadong mag-alala sa bukas na hindi pa dumarating. At huwag kang masyadong magsisi sa kahapon na tapos na. Ang tanging hawak mo ay ang now o ang kasalukuyan. Pangalawa, bawasan mo ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng cheap dopamine. Ito yung mga bisyo gaya ng sobrang pag-scroll sa TikTok, sugar o pagsusugal. Ang mga ito ay nagbibigay ng panandaliang saya, pero nag-iiwan ng malaking lungkot pagkatapos. Palitan mo ito ng mga high-quality habits, gaya ng paglalakad sa umaga, sapat na tulog, at pakikipag-usap ng malalim sa pamilya mo. Ang simpleng pasasalamat o gratitude bago matulog ay isang mabisang paraan para i-reprogram ang utak mo na makita ang mga biyaya sa halip ng mga problema. Specific actionable guide para sa iyo. Subukan mo ang low information diet. Sa loob ng 1 week, iwasan mong magbasa ng balita na puro negatibo o makinig sa mga chismis na walang kinalaman sa buhay mo.
Pansinin mo kung gaano kakalma ang isipan mo kapag hindi ka exposed sa toxicity. Kasabay nito, maglaan ka ng oras para sa silence. Kahit 10 minutes lang paggising mo, umupo ka lang at hayaan mong dumaan ang mga isipin mo nang hindi mo sila hinuhusgahan. Sa Pilipinas, sanay tayo sa ingay, videoke, busina, at sigawan. Ang katahimikan ay isang luxury na libre mong makukuha kung gugustuhin mo. Ang katahimikan ang nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na makilala ang sarili mo at mahanap ang kapayapaan na hindi nabibili ng pera. Huwag mong kakalimutan na ang happiness ay hindi ibig sabihin na wala ka ng ambisyon. Pwede kang maging masaya habang nagtatrabaho para sa iyong financial growth. Ang kaibahan lang, hindi nakadepende ang saya mo sa resulta. Enjoy the process, not just the prize. Kapag mahal mo ang ginagawa mo at kontento ka sa bawat hakbang, hindi ka na mapapagod ng husto. Ang pinakamayamang tao ay hindi yung may pinakamaraming pera, kundi yung taong hindi na kailangang magpanggap para lang maging masaya. Kaya kabayan, simulan mo na ang pag-practice ng skill na ito. Ngumiti ka hindi dahil perpekto ang buhay, kundi dahil pinili mong makita ang ganda sa gitna ng pagsubok. Tandaan, ang kaligayahan ay isang desisyon na ginagawa mo bawat segundo ng iyong buhay. Aral number 9. Focus on product market fit. Sa mundo ng negosyo at pag-asenso dito sa Pilipinas, marami sa atin ang nadadala sa bugso ng damdamin. May nakita lang tayong nag-viral na milk tea shop o ukay-ukay na gagayahin na natin agad nang hindi nag-iisip. Pero ayon kay Naval Ravikant, ang tunay na sikreto ng mga matatagumpay na kumpanya ay ang tinatawag na product market fit. Ibig sabihin nito, hindi ka lang dapat gumagawa ng kung anong gusto mo. Dapat ay gumagawa ka ng isang bagay na kailangan ng mga tao. Sabi ni Naval, the market decides your wealth, not your hard work. Kahit pa 18 hours ka magtrabaho sa isang araw, kung ang binebenta mo ay isang bagay na wala namang gustong bumili, hinding-hindi ka yayaman. Ang merkado ay parang isang dambuhalang makina na naghahanap ng solusyon sa mga problema nito. Ang trabaho mo bilang isang value creator ay hanapin kung nasaan ang sakit o pain point ng mga Pinoy at magbigay ng gamot para doon. Ang problema sa maraming startup or small business sa atin, inuuna ang product bago ang market. Nag-i-invest agad ng malaking puhunan sa renovation ng pwesto, sa pagbili ng mga mamahaling gamit, at sa paggawa ng logo, pero hindi muna itinanong, may bibili ba nito? Ang product market fit ay nangyayari kapag ang mga tao na mismo ang humahabol sa produkto mo dahil sobrang ganda ng solusyong binigay mo sa kanila. Isipin mo ang mga apps na hindi na kailangan ng masyadong advertisement dahil ang mga users na mismo ang nagpo-promote nito sa mga kaibigan nila. Iyan ang goal mo. Sa halip na pilitin mong i-push ang tinda mo sa mga tao, gumawa ka ng isang bagay na hihilahin o ipupul ng mga tao mula sa iyo. Ito ang pinakamabilis na paraan para lumago ang kahit anong negosyo nang hindi ka nauubos sa pagod at gastos sa marketing. Paano mo ito sisimulan sa practical na paraan, kabayan? Unang-una, maging observer ka sa paligid mo. Ano yung mga bagay na inirereklamo ng mga tao sa social media? Ano yung mga serbisyo sa barangay nyo na napakabagal o napakapangit ng quality? Doon sa mga reklamo na iyon nakatago ang iyong susunod na business idea. Pangalawa, gamitin mo ang iterative process. Huwag kang mag-all-in agad ng pera mo. Gumawa ka ng isang minimum viable product o yung pinakasimpleng version ng idea mo at subukan mo itong ibenta sa 10 tao. Kung 8 sa kanila ay nagustuhan at handang magbayad uli, mayroon kang product market fit. Kung ayaw nila, huwag mong ipilit. Palitan mo ang idea mo or i-adjust mo hanggang sa mahanap mo ang tamang timpla. Ang pagkabigo sa simula ay hindi talo. Ito ay feedback na nagsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong baguhin. Specific actionable guide para sa iyo. Bago ka maglabas ng kahit 5,000 pesos para sa isang business, mag-interview ka muna ng 20 potential customers.
Huwag mong itanong kung maganda ba itong idea ko dahil baka magsinungaling lang sila para hindi ka ma-offend. Ang itanong mo ay, ano ang pinakamahirap na parte ng araw mo tungkol sa topic? At magkano ang huling ginastos mo para maayos ang problemang iyan? Kapag nalaman mo ang tunay na pinagdadaanan nila, dun mo malalaman kung may market ba talaga para sa solusyon mo. Sa Pilipinas, napakalaki ng opportunity sa logistics, sa food delivery na healthy, sa digital services, at sa education. Hanapin mo yung niche na wala pang masyadong gumagawa ng tama at doon ka mag-focus. Ang yaman ay nanggagaling sa pagbibigay sa mga tao ng gusto nila na hindi nila mahanap sa iba. Huwag mong kakalimutan na ang product market fit ay hindi lang para sa mga negosyante, para din ito sa mga empleyado. Ang product mo ay ang iyong skills at ang market mo ay ang iyong kumpanya o mga clients. Kung ang skills mo ay marami namang gumagawa at hindi naman masyadong kailangan, mababa ang value mo. Pero kung ang skills mo ay eksaktong kailangan ng kumpanya para kumita sila ng milyon, ikaw ang magiging high-value talent na hindi nila pwedeng pakawalan. Kaya kabayan, huwag kang mag-focus sa pagiging busy. Mag-focus ka sa pagiging valuable. Alamin mo kung ano ang talagang kailangan ng mga tao at ibigay mo yun sa kanila sa paraang ikaw lang ang makakagawa. Tandaan, sa huli, ang pera ay sumusunod sa value. Kapag nahanap mo ang tamang timpla sa pagitan ng galing mo at ng kailangan ng mundo, doon mag-uumpisa ang iyong tunay na financial explosion. Aral number 10. Play long-term games with long-term people. Sa huling aral na ito mula kay Naval Ravikant, pag-usapan natin ang pundasyon ng lahat, ang iyong pakikipagkapwa-tao. Sabi ni Naval, play long-term games with long-term people. Dito sa Pilipinas napakaliit lang ng mundo, ng negosyo at career. Lahat tayo ay magkakakilala o may common friend. Ang masaklap, marami sa atin ang nadadala sa short-term thinking. Yung tipong manlalamang sa kapwa para lang kumita ng mabilis na pera ngayon. O yung mga fly-by-night na raket na nangangako ng instant yaman pero mangiiwan din sa huli. Ang sabi ni Naval, kung gusto mo ng tunay at tambuhalang tagumpay, kailangan mong piliin ang mga taong makakasama mo sa loob ng 10, 20 o 30 taon. Ang lahat ng return sa buhay, maging sa pera, relasyon o kaalaman, ay nanggagaling sa compound interest. At ang compound interest ay nangangailangan ng mahabang panahon para gumana. Bakit mahalaga ang long-term people? Dahil sa isang long-term game, ang trust o tiwala ay nag-a-accumulate. Kapag alam ng mga tao na hindi ka nanggagansyo at tapat ka sa salita mo, sila na mismo ang magbubukas ng pinto para sa iyo. Isipin mo ang mga matatagumpay na negosyanteng Pinoy. Mapapansin mo na ang mga partners nila ay dekada na nilang kasama. Hindi sila nagpapalit-palit ng team tuwing may maliit na problema. Sa kabilang banda, ang mga taong mahilig sa short term ay laging pagod dahil kailangan nilang maghanap ng bagong mabubudol o bagong kumpanyang malilipatan dahil sira na ang pangalan nila sa luma. Ang reputation mo ang iyong pinakamahalagang capital. Kapag nasira iyan dahil sa mabilisang kita, habang buhay mong pagsisihan dahil sa modernong mundo, ang record mo ay permanenteng nakatatak sa internet at sa isipan ng mga tao. Paano mo ito ia-apply sa praktikal na paraan? Kabayan. Unang-una, piliin mo ang iyong circle. Sabi nga, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kung ang mga kasama mo ay puro reklamo, puro bisyo at walang plano sa buhay kundi ang susunod na sahod, mahihila ka nila pababa. Maghanap ka ng mga taong ang tingin sa buhay ay marathon, hindi sprint. Pangalawa, iwasan mo ang mga zero-sum games. Ito yung mga sitwasyon na kailangan may matalo para ikaw ay manalo. Sa halip, mag-focus ka sa positive-sum games kung saan lahat ng kasali ay pwedeng umasenso. Kapag tinulungan mong yumaman ang partner mo o ang client mo, lalong lalaki ang tsansa na lalo ka ring yayaman.
Ito ang tunay na diskarte ng mga elite. Ang bumuo ng network ng mga matatagumpay na tao. Specific actionable guide para sa'yo. Mag-audit ka ng iyong mga kaibigan at business partners. Itanong mo sa sarili mo, gusto ko bang makatrabaho ang taong ito habang buhay? Kung ang sagot ay hindi, kailangan mo ng dahan-dahang lumayo. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa mga taong walang integridad o yung mga taong ang tingin sa'yo ay gatasang baka lang. Kasabay nito, itanong mo rin sa sarili mo, ako ba ay isang long-term person? Siguraduhin mo na ang bawat transaction mo ay patas. Kung may utang ka, bayaran mo. Kung may pangako ka, tuparin mo. Ang pagiging integrity-driven sa bansang puno ng shortcuts ay isang napakalakas na unfair advantage. Darating ang araw na ang mga malalaking oportunidad ay lalapit sa iyo hindi dahil ikaw ang pinakamura, kundi dahil ikaw ang pinakamapagkakatiwalaan. Bilang pagtatapos, tandaan mo na ang yaman ay hindi lang tungkol sa dami ng zero sa bank account mo. Ang tunay na yaman ay ang kalayaan na gawin ang gusto mo, kasama ang mga taong mahal mo, sa paraang malinis at marangal. Ang libro ni Naval Ravikant ay hindi lang gabay sa pera. Ito ay gabay sa masayang buhay. Huwag kang magmadali, kabayan. Ang pag-asenso ay parang pagtatanim ng puno ng narra. Matagal lumaki, pero kapag nandyan na, matatag at hindi basta-basta matitibag ng kahit anong bagyo. Gamitin ang iyong leverage, patalasin ang iyong judgment, mag-aral habang buhay, at piliin ang tamang mga kasama. Dito nagtatapos ang ating 10 aral, pero dito pa lang mag-uumpisa ang iyong bagong kabanata tungo sa financial at personal growth. Salamat sa pakikinig dito sa The Filipino Daily. Hanggang sa susunod na video, patuloy tayong matuto, magsumikap, at higit sa lahat, maging matalinong Pinoy. Sa kabuuan, ang The Almanac of Naval Ravikant ay hindi lang tungkol sa pagyaman, kundi sa tamang mindset na magdadala sa atin sa mas maayos na buhay. Ang 10 aral na tinalakay ay nagsisilbing gabay para sa mga Pinoy na gustong makawala sa cycle ng isang kayod, isang tuka. Mula sa pag-unawa na hindi oras ang sukatan ng yaman, hanggang sa paggamit ng leverage tulad ng media at code, natutunan natin na ang tunay na advantage ay nasa specific knowledge, consistency, at tamang desisyon. Dagdag pa rito, mahalaga ang self-education, kaligayahan bilang kasanayan, at ang pagbuo ng produkto na tugma sa pangangailangan ng merkado. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ay ang paglalaro ng long-term games kasama ang long-term people, dahil ang tiwala, reputation, at tamang network ang tunay na kapital. Kung maisa sa buhay mo ang mga prinsipyong ito, hindi lang yaman ang makakamtan mo, kundi mas balanseng buhay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.